Bakasyonan nila Allen at Dark, kung kaya naisipan nilang pumunta sa probinsya ng kanilang lolo Kikoy. Ilang beses pa lamang kasi silang pumunta roon at sa bawat plano nilang tutungo sa ilog ay nauudlot lamang iyon dahil hindi sila pinapayagan ng kanilang lolo. Siguro naman ngayon, papayag na yun si lolo na maligo tayo dun sa ilog. Malaki naman na tayo eh. Wika ni Dark kay Allen. Tumango naman ang lalaki sa kanyang pinsan. Medyo nanghinayang na rin kasi siya sa mga pagkakataong nauudlot ang kanilang balak. Nagpaalam sila sa kanilang mga magulang at kaagad naman silang pinayagan dahil minsanan lang naman sila kung makabisita sa kanilang lolo. Mabilis nilang inihanda ang kanilang sarili dahil sa pananabik. Bago sila tuluyang umalis ay pinaalalahanan pa sila ng kanilang mga magulang na hanggat maaari ay huwag silang pumunta sa ilog dahil baka kung mapaan sila. Tumango lang ang dalawa, subalit lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang ay doon talaga ang kanilang pakay. Agad din silang bumiyahe patungo sa probinsya ng kanilang lolo Kikoy. Panay pa ang pag-uusap ng dalawa tungkol sa mga bagay na kinasasabikan nilang gawin pagdating nila roon. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay narating na nga nila ang probinsya ng kanilang lolo Kikoy. Halos mapanganga sila ng kanilang mga bibig dahil malaki ang pinagbago ng probinsya nila. Agad silang pumunta sa sakayan ng tricycle upang sumakay roon. Sabik na sabik silang dalawa dahil sa wakas ay makikita na nila ang kanilang abuelo. Pagkaraan ng humigit kumulang 30 minutong pagbabiyahe ay nakarating na sila sa liblib na nayon ng kanilang lolo. Halos hindi pa sila makapaniwala dahil malaki talaga ang ipinagbago na nasabing lugar. Noong marating nila ang tapat ng bahay ng kanilang lolo ay kaagad silang bumaba. Nakita nila si lolo Kikoy na nakaupo sa harap ng bahay nito, kung kaya nang makabayad na sila ng pamasahe ay agad na nila itong nilapitan. Lolo Kikoy, kamusta na po kayo? Sabi nilang dalawa habang patakbong lumalapit sa matanda. Pagkalapit ay agad silang nagmano. Napaluha naman ang matanda dahil sa biglaang pagdating ng kanyang mga apo. Tuwang-tuwa siyang inakay sila sa loob ng kanyang bahay. Nang makaupo na sila ay kaagad sila nagkwentuhan at tawanan sila ng tawanan dahil napawi na nila ang kanilang pananabik sa isa't isa. Nung nasa kailaliman na sila ng kanilang pag-uusap ay naisingit ni Allen ang tungkol sa ilog. Lo, malinis pa po ba yung tubig sa ilog? Bala kasi namin pumunta roon para sa proyekto namin pagkabalik ng klase. Wika nito. Napailing naman si lolo at saglit na natahimik. Ilang sandali pa ay nagwika rin ito na malinis dahil walang gaanong tao ang pumupunta. Alam nyo namang delikado ang ilog na yun, hindi ba? Sana ibang lugar na lang ang inyong pinili. Wika naman ang matanda sa kanyang mga apo. Umimbento pa nga ng rason ng dalawa hanggang sa pumayag na si lolo Kikoy na pumunta sila roon. Basta huwag kayo magpapaabot ng 12:00 ng tanghaling tapat doon, ha? Dagdag pa niya. Dahil pagod sa biyahe ang dalawa, ay nagpasya silang kinabukasan na lang sila tutungo sa ilog at lalangoy. Tiyak na mag-i-enjoy tayo rito bukas, pinsan. Pangising wika ni Dark kay Allen. Sinanyasa naman niyang huwag maingay dahil baka marinig sila ni lolo Kikoy. Minabuti na lang nilang magpahinga para makabawi sila ng lakas dahil sa mahabang biyahe. Kinabukasan ay maaga silang nagising. Naabutan nila ang kanilang lolo na nagpapakulo ng tubig, kung kaya nilapitan nila ito at sila na ang nagbantay noon at saka nagsaing. Nagpasalamat naman ang matanda sa dalawa at naupo na lang, saka sila pinanood.
Nang matapos na nila ang kanilang gawain at almusal, ay nagpa siyang magpaalam ang dalawa. Nang matapos na nila ang kanilang gawain at pag-aalmusal, ay nagpa siya nang magpaalam ang dalawa. Lo, pupunta na po kami sa ilog para makabalik po kami agad. Tinanguhan lamang sila ng Lolo Kikoy at pinaalalahanan na huwag magpababad sa tubig dahil baka lamigin sila. Sabik na sabik ang dalawa na tumungo sa ilog. Nagunahan pa sila sa pagtakbo patungo roon. Nang nasa ilog na sila ay biglang napasigaw si Dark. Wow, ang linis ng tubig. Tinugtungan naman ni Allen niyon na parang ang sarap languyan. Pagkatapos ay tinulak niya ang kanyang pinsan at sumunod na siyang lumusong sa tubig. Minura siya ni Dark kung kaya tawa siya ng tawa habang palangoy-langoy sa tubig. Sa kanilang paglalangoy ay may nakita sila sa hindi kalayuan. Dark, mga isda yan diba? Tanong ni Allen sa kanyang pinsan. Maging si Dark ay namangha nung makita nila iyon na halos palutang-lutang na lang sa tubig. Agad na niyaya ni Dark ang kanyang pinsan. Hinubad nila ang kanilang damit para doon nila ilagay ang mahuhuli nilang isda. Lumangoy sila papalapit sa napakaraming isda at namangha dahil kakaiba ang kanilang kulay. Bakit parang luto ang mga ito? Pagtataka ni Allen. Napailing naman si Dark sa kanya at saka sinabing kulay lang nila iyon dahil gumagalaw-galaw pa naman ang mga iyon sa tubig. Dahil lumalangoy pa ang mga isda ay kaagad nilang ginamit ang kanilang mga damit para mahuli ang mga iyon. Oh, ayan. Ang dami oh. May uulamin na tayo mamaya ng pananghalian. Bulalas ni Dark na nagsisimula ng umahon sa tubig. Dala ang damit niyang may mga isda. Sumunod naman sa kanya si Allen na punong-puno rin ng isda ang damit. Noong nasa pampang na sila ay tinignan nila ang mga isda at namangha sila noong makitang ang mga isda ay parang mga mata lang ng tao kung makatitig sa kanila. Dito na lang muna itong mga to, pinsan. Tara, pagpatuloy na natin yung paglangoy. Wika ni Dark. Siniguro nilang hindi makababalik sa tubig ang mga isda at pagkatapos ay bumalik na silang pareho sa tubig. Noong nakalusong na ang magpinsan sa tubig ay pareho silang nagtaka. Nanikip kasi ang kanilang mga balat at halos wala nang kahirap-hirap sa kanila ang paglangoy sa nasabing ilog. Nagkatinginan silang pareho at nagkaroon ng maraming tanong ang kanilang mga mata. Akmang babalik pa sana sa pampang sina Allen at Dark noong may isang malaking isda ang lumapit sa kanila. Napasigaw pa sila dahil sa ang laki ng nasabing isda ay kaya silang lunukin ito ng buo. Laking gulat na lang nila noong bigla silang makarinig ng pagsasalita na isang boses lalaki. Dahil kinuha ninyo ang aking mga alaga, kayo na lang ang magiging kapalit. Bago pa man silang dalawa makaahon sa tubig, ay nakita nila ang isang taong puno ng kaliskis ang buong katawan na nakasakay sa likuran ng isang dambuhalang isda. Noon din ay pinilit ni na Allen at Dark ang makaahon sa tubig dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Alam nilang isang engkanto ang kanilang nakasagupa, subalit hindi pa man nila nakakalahati ang kanilang lalanguyin noong napahiyaw na lang ang dalawa dahil sa paninikip ng kanilang buong katawan. Nagimbal na lamang ang magpinsan noong makita nila ang isa't isa na naging isang isda. At kahit na anong gawin nila ay para silang inaanod sa kung saan mang direksyon patungo sa dambuhalang isda. Sa kabilang dako ay nagtataka na si Lolo Kikoy kung bakit alauna na ng tanghali ay hindi pa rin nakauuwi ang dalawa. Minabuti niyang puntahan sila sa ilog kung saan tumungo ang mga ito. Pagdating niya roon ay nanlumo siya dahil wala na roon ang kanyang mga apo. At ang tanging naiwan ay ang damit nilang may mga lumot na nakakapit.
Walang nagawa ang matanda kung hindi ipagbigay alam sa kanyang mga anak ang nangyari kina Dark at Allen. Masakit man sa loob niya, pero kailangan tanggapin na naging kabayaran ng buhay ng dalawa sa ginawa nilang kalapastanganan sa ilog kung saan naninirahan ang isang engkanto at ang mga alaga nito.